Meron kaming kangkong kaya naisipan ko magluto ng kangkong chips. Kaya naman gagawa muna ako ng masarap na sausawan. Nagayat lang ako dyan ng isang sibuyas. Matagal na nga ako naku-curious sa lasa nito kaya ako na lang ang gagawa kasi namamahalan ako sa kangkong chips ni Josh Mojica. Kaya panoorin nyo to kasi masarap yung kinalabasan. Kaya naman Josh Mojica, kabahan ka na. Naglagay din ako ng sili para mas masarap. Nilagyan ko na din ng suka. Sa isang lalagyan, inihalo ko naman ang 1 cup flour, 1 cup cornstarch at salt and pepper. Haluin lang natin to ng maayos bago natin ilagay ang isang egg. Maglalagay din ako dito ng 2 cups water. Yung secret pala dito ay maglagay ng cold water o kaya naman ice para maging malutong. I-drain nyo din ng maayos para hindi ma-absorb yung oil at maging crispy. Naglagay ako dyan ng ice, di ko na napakita, nakalimutan ko kasi hinabol ko na lang. Madami na nga din ako nagawa dito. Medyo struggle lang sa pag-coat kasi iisa-isahin mo. Magbebenta na nga lang din ako nito, hindi na ako mag-aaral kasi baka dito na ako yumaman. Sure lang pala kasi dito sa Pilipinas kailangan mo ng diploma pansapal sa mga chismosa. Anyways, after natin mahalo ng maayos, iset aside muna yan. Lipat naman tayo dito sa isang lagayan. Maglagay tayo ng flour, cornstarch, and salt and pepper. Tensiometer lang yan, kayo na bahala. Ang purpose nga ng cornstarch para mag-help mas maging malutong yung ating mga kangkong chips. Haluin lang din natin to ng maayos kasi i-coat muna natin dito yung mga spinach bago natin i-coat sa wet butter. After naman ay set aside na din muna natin yan. Syempre hindi makukumpleto ang kangkong chips kung walang kangkong. Hinugasan at nilinisan na din yan ng kapatid ko. I-coat muna sa ginawa natin and after naman sa wet butter tapos direct sa kawali. If may kangkong kayo sa inyo at wala pa kayong maisip gawin, try nyo na din to. So okay to kaysa sa mga junk foods or chips. Magugustuhan to ng mga bata, pati na rin ng mga isip bata. Yung ratio pala nito ay 1:1, meaning kung gaano kadami ang nilagay yung dry ingredients, ganun din kadami yung water. Kapag mainit na ang mantika, tsaka ilagay yung mga kangkong para ma-prevent yung pagiging oily. Mabilis lang din pala tumaluto. For me, madaming oil dapat yung ilalagay nyo. Para sa akin, nagtutulong din yun para hindi maging sagi yung kangkong. Lutuin lang natin yan lahat and alam nyo naman na yun. Hi guys! Luto na yung ating kangkong chips. Luto na yung ating kangkong chips. Tadaan! Oh my God. Hindi lutong kanina. Luto yan. Titikman na natin siya. Si Ate Yox. Pwede kayo maglagay ng, ano na yun? Cheese powder. Chismis! Powder. Pwede Chismis! lagyan ng cheese powder. Chismis! Kung gusto nyo. Pero yung gano'n, yung sa akin ay suka. Yung may sibuyas. Nakabidyo, adi mo kami ite. Titikman na natin. Titikman tapos pagkatapos yung video. Ilang yan, i-edit mo. Uy, mata mo pa lang itong. Tapos sabong tig-edit mo yun ate. Yung una pala, hindi siya masyadong nakot. Ay, mata. Yung una, hindi siya masyadong nakot kasi, malabno yung butter. Ito siya. Pero crispy pa din. Lagyan natin ng sibuyas, yung suka. Oops. Diba crispy pa dyan? Tapos ng pangalawang batch, nagdagan ko ng cornstarch and flour yung butter, kaya naging malapot siya. And mas maganda yung ano niya. Hindi natin ng suka. Yung sibuyas. Ingat. Crispy. So ngayon, nagluluto pa sila. Kasi madami pa. Nakakapagod lang siya gawin. Pero worth it naman yung kalalabasan. Or mura lang din yung mga ingredients. Yung secret dito, para maging malutong, lagyan nyo ng cold water or ice. Ako naglagay ako ng ice kanina, hindi ko napakita sa video. Hinabol ko lang kasi nakalimutan kong lagyan.
Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.